Problema ngayon ng mga nabubulok at nasisira ng mga kargamento sa Port of Clark sa Pampanga. Ito yung mga nakumpiska ng Bureau of Customs pero hindi mailabas ng basta-basta. Hindi tuloy mapakinabangan ng mga ito at napupunta lang sa wala. Narito ang aking report. Ang lakas ng amoy. Parang tambakan na ng basura ang warehouse ng Port of Clark sa Pampanga. May seaweeds na nangangamoy. Nakatambak din ang higit 100 drum ng kumpiskadong honey o pulot. Bukod pa sa kung ano-ano pang kumpiskado at abandonadong kargamento na nasira na sa tagal ng panahong pagkakaimbak. Natatambakan ho kami rito. So, ang nangyayari, yun ho, nagpa-pile up po. Kulang na lang ho, umabot ho ng ceiling yung yung mga overstaying at saka abandoned cargos namin dito sa storage facility namin. Nakakapanghinayang dahil napakinabangan sana. Pero hindi naman pwedeng ibenta o ipamigay na lang basta-basta ang mga nakukumpiska at abandonadong kargamento dahil may mga legal na proseso na dapat pagdaanan. Mabilis na isang buwan, depende pa yan sa klase ng kargamento. Ganito rin ang naging problema sa mga nakumpiskang 30 milyong pisong halaga ng bawang sa Port of Batangas nitong Hunyo. Nagkandabulok na rin daw ang mga ito dahil nawala ng kuryente doon, kasunod ng bagyong Glenda. Walang siyang kuryente, therefore, nasa init siya ng ilang araw. So, nung niretest yung bawang, nakita na meron ng marami na, hindi naman lahat, marami na yung bulok na. Sa pamamagitan ng mga dambuhal ng X-ray machine, sinisilip ng mga taga-customs kung meron bang smuggled o mga kahina-hinalang bagay sa kargamento. Pero dapat walang tao sa paligid ng X-ray area kapag ginagawa ito dahil lubhang malakas ang radiation. Kapag may nakukumpiska, diretso sa bodega. Dahil nga kailangan sundin ang proseso, may mga nasisira, nabubulok at kung minsan, nawawala na parang bula. Bibilis daw ang proseso kapag naamyandahan na ang Tariff and Customs Code.